Hello, mga kasama. Natutuwa ba kayo sa nangyayari sa ating bansa? Ako, punong-puno na ako eh. Hindi ko na lang malaman kung ano ang gagawin natin. Ang problema lang kasi, ng taong bayan ay hindi nagkakasundo sa kaisipan dahil nga sa malita-malita na yan, maraming kumakalat na pera. So, ganun ang nangyayari sa ating bansa. Biruin mo, isang government institution ang lumusob ay gobyerno rin, tagapagpatupad ng batas. Bakit hindi na lang pag-usapan kung hindi kayo magkasundo dahil para sa kayo tama? Let's bring to the Supreme Court. Then, hintayin yung decision ng Supreme Court. Ganun lang yun. Bakit kayo nagmamadali? It because of power? It because of politics? Na gusto nyong hindi makaupo si Inday Sara sa 2028? Bakit lang hindi ninyo hintayin 2028 at doon kayo magbangayan? Doon kayo magpakita ng gilas sa eleksyon? Sorry. Bakit yung kapangyarihan ay ginagamit nyo sa inyong mga personal na interest? Nakagagalit kayo. Nakagalit kayo. Kaya ang taong bayan, hindi natin alam ano ang decision. Naguguluhan sila. Pero ang klaro lang sa kanila, para sa side ng Senado, ang mga taong bayan ay pinagtatanggol ang Senado o si Senador Bato. Dumating yung mga makakaliwa, impeach Sara, kulong Bato. Sino yung sumisigaw? Mga Liberal Party, mga makakaliwa, mga Magdalo. So ngayon, kaya naniniwala ako talaga ngayon na ang bansang Pilipinas o ang Marcos administration ay suportado ng makakaliwa at ang Liberal Party, na ang Liberal Party iyan yung kumukontra na ayaw ipalibing sa libingan ng bayani. Pero ngayon nagkakampi sila. Tapos yung nagpalibing sa Marcos, yun din ang kumukontra sa nagpalibing. Di ba kadimonyohan yun? Wala tayong magagawa kasi ang Pangulo natin hindi naman talaga siya ang nagde-decide eh. Kumbaga, nadidiktahan lang siya eh. Kaya ganun talaga. Kaya magulang bansa natin. Bigyan natin or lagyan natin Pangulo na lahat ay may takot. Para mayroong tayong sinasabing decisive decision talaga. Hindi ko maintindihan kung anong decision ngayon. Parang dictate, parang addict na decision. Ayun ko, hindi ko na maintindihan. Marami na akong salitang binitawan, kaya minsan nakakasawa na rin pakinggan kasi kumbaga ubos na ubos ng pasensya ng ibang taong bayan. Hindi man lahat ng taong bayan kasi yung taong bayan wala namang pakialam, bahala sila, bahala ng bukas. Pero ulitin ko mga kasama, hindi ko nagugustuhan yung nangyayari sa ating bansa. Ngayon, kung ilalabas ko yung tapang ko, kung ako lang naman mag-iisa, para ako si Raulo rin nun. Diba? Gusto ko ilabas ang tapang ko. Gusto ko mag-suicide. Gamitin ko lahat ng kaalaman ko. Pero it's useless eh. Mag-iisa lang ako. Kung may kasama man na ako, hindi sapat
para sa mission ko. So kung ako ang magpaplano at maglilid, ay dapat hindi na maulit-uli. Kayong mga ginagawa ko pa lang ay suporta lang yun. Ha? Suporta pa lang yun. Wala pa akong ginawa na ako talaga ang nagplano. Magmula pa kay Captain Dado, hindi pa ako nagplano. Kasi hindi ako ang boss. Ang boss nun si Captain Dado. Siya yung nagpaplano lahat nun. Hindi ako, wala ako. Kung sakali man ako, with approval niya, at very supportive ako, dahil halos lahat yata ng kasama namin, suspect eh. Suspect nila na nasa sa kaliwa. Hindi ko lang alam, baka kasama ako sa suspect nila. Pero bahala na ang Diyos kung sino talagang suspect. Kasi nga, halos lahat kami, yung Jun Solomon na yun, laki daw intelligence, kaya lahat ng tingin niya, puro kalaban eh. Pati kasama, tingin niya kalaban eh. So yun ang problema. Mahirap kasi kung ang kasama mo lagi ay puro intelligence. Mahirap makasama ang intelligence, sa totoo lang, kaya ayaw ko mag-intel. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng intelligence ganon. Pero almost intelligence. Na para bang wala siyang tiwala. Baka sa asawa niya pa wala siyang tiwala eh. Okay ni Mora, yun na lang mga kaibigan, ano. Na ko, nabanggit lang. Kasi masakit ng ulo ko eh. Kukuha itong problema na ito eh. Siguro mga kaibigan, pasalamat ako at walang nangyari kagabi. At salamat tayo doon sa mga nagsuporta at kumilos doon. Humingi ako ng paumanhin na ilang panahon na nawala ako because kailangan ko rin na pambigyan yung pamilya ko. Kasi no nandyan ako sa Luzon, halos ang inatupag ko tubig. Nadalang bilang lamid ako. May nag-alala sa akin kasi yun nandyan ako sa Luzon. Kay lansangan ng aking inatupag. Pagkutinting ko sa sakyan, laspag na. Hindi ko man lang magawa. Hindi lang. Sorry. Almost 2 years, more than 2 years rin yun na wala akong ginawa kundi kalansangan ni gawain sa bahay, hindi ko na rin magawa. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Yun lang. Yun lang mga kasama. Maraming salamat. Patuloy tayong lumaban para sa ating bayan.